Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Nag-isip ka ba mag-start ng PisoNet business this year or sa 2024? Good news kasi meron akong i-share sa inyo na ways o mga paraan paano ka makapag-start ng PisoNet business. Samahan niyo ako. So what's up guys? Nandito nga pala ako sa Palawan ngayon kasi meron kaming company outing. Well actually travel incentive ng company sa mga top VAs. So kung di nyo nalalaman, nagtatrabaho pa rin po ako bilang virtual assistant. Pakita ko lang yung lugar na in-stay namin. Dito kami sa Puerto Princesa Resort. So guys, kasama ko nga pala ngayon ito kapwa ko Batanggenyo, ito pala si Patrick. Ito from Bicol, si Emiel. Mga malulupit na virtual assistant yan. So by the way, yung mga kasama ko dito sa incentivized trip, tama ba? Incentivized trip sa Palawan is puro top VAs. So ito yung mga top performer. So ako nakachamba lang. Pero itong mga to talaga, yung mga kasama ko, very consistent yung mga yan, kaya laging kasama sa trip. So ako first time ko. Kaya pag gusto niyo ng virtual assistant content, pwede kayo mag-comment. So sana magawan ko na ulit kasi ang tagal ko nang hindi nakapaggawa ng content, like it was 2 years ago na. So before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa suporta niyo po guys. We're reaching almost 20,000, kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, please like and subscribe at click mo na rin po ang notification bell para every time meron tayong bagong upload, whether it's PisoNet, Piso Wi-Fi or anything na pwedeng pagkakitaan, lagi po yung updated. So thank you very much. So huwag natin patagalin guys. So paano ka ba makapag-start ng PisoNet business? So meron iba-iba kasing paraan pero ito yung mga alam kong paraan paano ka makapag-start kung may puhunan ka or wala kang puhunan. Pwede ka makapag-start. So paano? So first is ito yung pinakamaganda para sa akin. Meron kang puhunan and meron ka ring sariling pwesto. So para sa akin yun ang pinakamaganda kasi wala ka nang babayarang upa, at the same time meron ka ng pampuhunan. Whether uutangin mo siya or meron kang na-save na pera. So maganda siya kasi makaka-start ka na agad. Tsaka wala kang kahatian na kahit sino. So kailangan mo na lang internet tsaka mga units, and then pwede ka na makapag-start. So yung number 1. Pangalawa naman, meron din mga tao na meron na silang puhunan, kaya lang wala silang mapwestuhan. So ito yung mga tao na maghahanap ng rentahan na place. So ano ba, malapit sa school or maganda yung area, maraming bata or maraming estudyante. So kung ano yung napili nilang target market, so dun sila mag-open. Pero meron silang babayaran na expense, which is yung renta. So monthly yun. Kaya dapat yung kikitain ng PisoNet is kayang i-cover yung rent tsaka yung mga electricity. Kasi kasi minsan pag magrenta ka, yung bayad sa kuryente tsaka bayad sa tubig commercial. Unlike pag nasa bahay ka, residential lang. So mas mura talaga yung nabanggit ko na number 1 compare sa number 2. Pero again, hindi ko naman sinasabing pangit. So that's the second option kung wala kang sariling pwesto. So parang ako, ganun ginawa ko. Hindi pwedeng pwestohan yung bahay namin. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako sa kapitbahay namin na bakante. Kaya yun, kung nakita nyo sa last video, dating 6 yung nagsimula ako ng 4, and then nagdagdag ako ng 2 units hanggang sa naging 10 na siya ngayon. So kung hindi nyo napapanood yon, dito ilagay ko yung link ng video, click nyo na lang para panoorin nyo yung naging progress nung PisoNet business natin. Number 3, third way para makapag-start ka ng PisoNet business is yung tinatawag na profit sharing. So ano ba yung profit sharing? Ito yung dalawang klase kasi siya Pwedeng ikaw yung merong puhunan at pwedeng ikaw yung walang puhunan. So paano mangyayari yun? Doon tayo sa isa, sa may puhunan. So meron kang puhunan pero wala kang
pwesto na mahanap, wala kang sariling pwesto, wala ka ring mahanapan na papagrentahan. So ang pwede mong gawin is maghanap ka ng mapapwestuhan na walang renta. So paano yun? Halimbawa, meron kang kakilala na available yung place nila, maganda at feeling mo maganda paglagay ng PisoNet. So kakausapin mo siya, and then ang offer dun is hindi renta, kasi pag renta, diba, monthly, fix mo siyang babayaran. Halimbawa, ang renta ng space is 4,000 per month. So monthly mo siya babayaran. Pero pag profit sharing, ang mangyayari sa kanya, halimbawa, nag-start na, pinwesto mo na yung mga PisoNet mo, diba? Pag kumikita na yung PisoNet, let's say sa isang buwan kumita ng 20,000, so yung profit doon, hahatiin mo na yon. So yung porsyento mapupunta ron sa pinwestuhan mo. So anong magiging porsyentuhan? So ano yung percentage? Iba-iba yan eh. Usually, pag kanila yung internet, do sa pinwestuhan mo, and then yung kuryente is babayaran nyo pareho. So 50-50 siya, kasi kanya na yung pwesto. Sa bali sa'yo lang yung mga units. Okay? Pero pag sa'yo naman yung internet, sa'yo na rin yung mga units, so pwede yun 70-30 hanggang 60-40. So again, since kakilala mo naman yun, or pwedeng kaibigan mo or kamag-anak mo, so kayo na yung bahala mag-usap. Pero yun yung kaibahan ng profit sharing versus magre-renta ka. So ulitin ko lang, pag magre-renta ka kasi, fix mong babayaran yung renta every month. So halimbawa 3,000, 4,000 per month. So kumita man o hindi ang PisoNet mo, kailangan mo magbayad ng renta, kasi yun yung napag-usapan nyo. Compare pag profit sharing, kung magkano lang yung kinita ng PisoNet, yun yung paghahatian ninyo. So paano naman doon sa mga walang puhunan na gusto rin mag-start ng PisoNet business? Ang gagawin nyo naman is, kung wala kang puhunan pero meron ka, maganda yung pwesto mo, maghanap ka naman ng taong maglalapag. So ang tawag na doon, yung maglalapag ng unit sa pwesto mo. I would suggest, para makahanap ka, pwede kang sumali sa mga PisoNet group. So pakita mo yung area mo, pakita mo yung mga possible na maglalaro, yung potential market, para makita ng mga maglalapag na, uy, ayos to, pwede lagyan. And then doon na kayo mag-uusap kung, again, doon sa profit sharing, kung magkano yung magiging porsyento. So yun, usually talagang pag ganun, laging 50-50. Kaya tip sa mga nagbabalak ng profit sharing, so para dun sa mga may puhunan, yung kayo maglalapag, make sure nyo lang talaga nakakilala nyo or trusted yung paglalagyan nyo, kasi para hindi mabarubal yung mga units. Kumbaga, sa experience ko nun sa Piso Wi-Fi, nung naglapag ako, maganda naman yung kinalabasan nun, kasi si Albert, shout out ulit Albert, nakita ko nag-comment siya, inalagaan niya, maalaga siya sa unit, so hindi ako ng problema. At the same time, nag-update siya anytime na merong problema or merong concern. Tapos kita mo talaga every time pupuntahan ko yung units, talagang malinis, hindi siya napabayaan. So sa mga maghahanap ng kapartner sa profit sharing, ayun, dapat make sure na aalagaan nila yung unit, kasi mahirap din sa part, kasi 'di ba, ikaw yung naglabas ng puhunan, sila naman pumesto lang, kakakabig lang sila. Kaya pag-usapan niyo mabuti para hindi ka rin malugi. Tapos sa mga yung mga lalapagan naman ng units, yung mga wala pang puhunan, yun, make sure na alagaan ninyo, i-treat nyo na parang sa inyo yung business. Kasi ang mangyayari kasi niyan, ang disadvantage kasi, ang medyo disadvantage do sa naglapag is pag nagkaroon ka na ng puhunan, 'di ba? Pwede mo nang i-pull out yung yung mga nailapag na, tapos bibili ka na ng bago. So yun, madalas mangyari yun. Kasi ang nangyayari, parang tinesting lang nila, parang testing the water. Sige, tingnan natin pag kumita. Tayo na lang bibili para solo na lang, which is wala namang problema, kasi nakita mo na may pera ka na Kaya habang nandun yung units yung mga PisoNet units nung naglapag, so make sure na alagaan natin, kasi kung paano mo aalagaan yun, ganun mo rin itatrato yung mga sarili mong units pagdating ng araw. So yun lang muna yung may i-share ko, guys, kasi yun lang yung alam ko. Kung meron kang ibang paraan na nagawa para ka makapag-start ng PisoNet business, pwede mong i-share or i-comment sa comment section, para naman malaman din ng ibang viewers natin, di ba? Para makakuha sila ng idea. But so far,
Meron tayong 4 na paraan. So i-recap natin number 1, ito yung may puhunan ka and then meron ka ng sariling pwesto, so that's the best para sa akin. So balang araw sana magkaroon ako ng sariling pwesto para, di ba, hindi na ako magrerenta. Akin 100% akin na yung neto. And then pangalawa is may puhunan pero wala ka pang pwesto, kaya maghahanap ka ng rerentahan. So magbayad tayo ng monthly, pero kung malakas naman ang sales ng PisoNet business, then definitely makakabayad tayo ng renta. And then pangatlo is yung profit sharing. So kung ikaw yung may pera, gusto mong maglapag, then pwede siya. Kung wala ka namang puhunan pa, hanap ka na magiging kapartner mo para makapagsimula ka. So that's it guys. I hope natulungan ka ng video na to, nagkaroon ka ng idea. And again, please don't forget to like and subscribe sa ating channel for more PisoNet videos. Thanks for watching guys. Until my next video.